Paggising niya, nagparang daw siya nabibili siya ng sigarilyo. Kaso yung palang pinuntahan niya, yung bayan na doon sa may basketballan. Pero ang nilam niya lang, ginanon niya lang yung dalawa, yung bayaw niya, tapos yung isang kaibigan niya. Tapos yung pagganyan niya, bigla siyang sinuntok. Nang sinuntok siya, hindi na siya na ano daw, parang na bingi na siya. Ang akala namin, ano lang yung suntok niya. Pero ang lumabas, durog yung dito niya. Bakit hanggang ngayon responsibilidad mo pa yung mga anak mo? Eh may mga pamilya na pala. Ganun ba talaga ang nanay? Yan talaga. Daddy Frankie, ngayon ay tumulong, kaagapay mo. Morning, classmate. Ano nangyari? Ha? Sinuntok anak mo? Ilang taon? Nagtanggol lang siya ng kaibigan niya na ano, yung kinukursuldahan siya, yung bisita niya diyan, kasi kararating lang galing nila. Away pa. Pinasyalan niya yung asawa niya na buntis. Anak mo may asawa? Oh, Yung sinuntok? yung sinuntok. Kaso, kasalanan din niya. Kasalanan ng anak mo? Oo, kasi ganito yun. Tulog na siya. May bisita siya na ano, kasama niya. Yung bisita niya, kinukursa na dangan ng bayaw niya. Ngayon, yung bisita niya, ginising niya yung anak ko. Sabi niya, pare-pare, yung bayaw mo, kinukursa na dangan ako, sabi niya. Tapos nung anak ko, nung paggising niya, nagparang daw siya nabibili siya ng sigarilyo. Kaso yung palang pinuntahan niya, yung bayaw na doon sa may basketballan. Pero ang nilam niya lang, ginanon niya lang yung dalawa, yung bayaw niya, tapos yung isang kaibigan niya. Tapos yung pagganyan niya, bigla siyang sinuntok nang may nakakita sa kanya nung may inano siya. Kaso nung sinuntok siya, hindi na siya na ano daw, parang na bingi na siya. Ang akala namin, ano lang yung suntok niya. Pero ang lumabas, durog yung dito niya. Nadurog yung panga? Oo. Baka sa pagbagsak? Hindi siya bumagsak. Hindi bumagsak? Talagang isang suntok lang. Mhm. Kaya lahat ng ilang ELP yung umano sa kanya kung paano siya sinuntok. Oo. Pero ang findings niya, sabi nila, hindi kamuulang ang tumama sa kanya, kundi matigas na bagay. Kaso hindi namin din makita kasi yung kamay niya talaga, walang yung talang kamay lang. So, Ang hinaano namin, yung presyo ng bakal, okay na lahat daw yung pag-hospital pag yung presyo lang ng bakal, 180,000. 180,000? Sa akin mo hihingiin? Hindi, kunti lang. Kunti lang. Yung pandagdag Akala ko lang. yung 180,000, wala akong perang ganun. Pandagdag lang. Pandagdag. Kasi hindi na kami makakahingi sa DSWD. Kasi yung 100,000 na Daddy Frankie, yung 100,000 papakover sa DSWD. Oo, very good. Salamat. Yung 80, kailangan namin i-provide. So 80 ang inahanap mo. Marami tayong mga classmates, mga kaibigan. Pero ang nakaano lang sa akin, nakaklase natin sa Elvera, nag-ano siya ng 2,000. Si Arlene, 2,000 din. Tapos si Paridudo na kami yung 500. Kaya may daw yun siya. Tapos yun lang pa ang Saan nangyari yun dito sa barangay hall? sa may barangay hall ng Nansansur. Kasi doon siya. Tiga doon kayo? Hindi. Doon siya yung asawa niya. Nansansur, Bayambang. Yung niya. Kala ko na nangyayari sa'yo. Siyempre, anak ko yung Daddy Frankie. Kung hindi yun maoperahan sa ngayon na 2 linggo lang kaming inanuhan, pero kailangan namin makapag-deposit, makapag-down bukas ng 80 sa para maoperahan na. Kasi pag hindi yun maoperahan, titigas na yung dito niya, hindi na siya yung makakakain, kakamatay daw ng anak ko. Ay, wow. Sabi ng doktor. Marami tayong mahihingian mga dyan. Sa gobyerno, mga kaibigan. Kaso sa gobyerno nga, hindi na kami ng government assistance. Kasi
yung 100,000 talagang ipapapod daw nila. Yun ang tulong nung ano ng bata dito sa ang ano na, sa malasakit na daw nila. Ay, bye. Kay Mio din, pumunta na rin ako. Nagbigay na rin sa akin. Yun lang. Pero sila kahit wala naman. Ay, ito naman. Sasabihin mo lang yung totoong nararamdaman. Explain na. Nung sinabi sa akin, nung ano, talagang wala pa akong ano sa kalalamin, ano lang, parang natanggal yung dito na. Kasi walang sugat yung dito eh. Buyan eh. Kaya, naawa na ako kung nandun sa bahay namin, ano lumaki na yung dito. Kasi i-admit lang siya. Pag nakaano na kami ng 80,000, bukas na gumawa. Kaya, kulang pa yung ano ko. Ba't ka umiiyak? Siyempre, masakit sa akin. Ha? Masakit sa akin yung nangyari sa anak. Ilan ba anak mo? 4. Kaya ano, tapos dahil sa David Frankie, yung pangalawang anak, buntis yung asawa niya. Judith niya itong June 18, na nalaman, naghihintay. Paano yung opera yung anak ko, tapos nanganganak yung isa sa buligit siya manganganak, tapos yung anak ko, operan siya ng bigay. Bakit hanggang ngayon responsibilidad mo pa yung mga anak mo? May mga pamilya na pala. Ganun ba talaga ang nanay? Yan talaga. Alam ano, pabayaan ko sila. Daddy Frankie. Bagay. Huwag kang umiyak. Yan lang. Magdasal ka lang. Hindi ko alam kung saan pupunta yung katawan ko dito eh. Ha? Sunod sa ano. Ano? Hindi ko alam kung paano ko gagawin yung katawan pag nanganak na yung isa. Mm-mm. Eh, tapos yung sinuntok nila, buntis din ang asawa niya. Kaya, Ay, yung manugang mong babae. Asawa ng anak mo na nasuntok, buntis din asawa. Kailan din maangan? September naman yun. Mm. Kaya ano ko lang, kasi siyempre, hindi lang, yung manugang ko, dalawa sila, yung ako po, tapos yung isa pa. So magdasal lang. Wag kang titigil. Marami tayong mga classmate, mga kaibigan. Lahat, mga kababayan natin, mga kabarangay natin. Kaya sabi ko, inano ko lang. Kaya ito eh, kakayanin hanggang nabubuhay. Oo. Sige. Laban lang. Keep on praying tayo, ha? Pasensya mo na to 10,000. Thank you, Daddy Frankie. Kasi thank you very much. Ha? Laban lang, laban lang. Ha? Huwag kang mawala ng pag-asa. Ha? Maraming salamat talaga, Daddy Frankie. Alam ko may pupuntahan kayo. Sabi ko, busy si Daddy Frankie, kailangan ko na ng Frankie. Sabi ko nga eh. Kasi aalis na kami, malayong biyahe namin. Kung hindi niya akong abutan dito, i-text ko na lang na next day na lang. Kasi pag next day rin lang naman, kung ano mo rin ako, pang ano na lang, pang gamot para sa ano namin gagamitin. Basta dasal lang tayo, tsaka sabihan mo yung mga anak mo, huwag kang ma-open. Kumbaga, iwas tayo sa mga Yun lang nga. gulo-gulo, lalo na may pamilya na tayo. Hindi na kagaya dati, nung mga bata pa tayo. Ganon. Focus tayo sa pamilya natin. Maraming salamat. Maghingi ka ba dyan sa mga kababayan natin, mga kabarangay natin? Walang ibang magtutulungan tayo. No? Okay. Lalo na't magkakabarangay tayo, magkaisa tayo, tulong-tulong tayo. Ano man ang mabigat na problema, matatapos yan basta magdasal lang. Ano man ang mga sigalot, mga maliliit na bagay, lahat yan na pag-uusapan. Ano naman ang sabi ng nakasuntok sa'yo ay sa anak mo? Yun na daw, nung una, ayaw nilang magpagtulungan. Nung inakyat ko sa police station nila doon sa Mayandang, yung sa estimate ko, yung pala, nila kasi kuya niya kagawad. Kaya sabihan sila. Oo. Kaya Huwag mo na ikaso. Ngayon sabi nila, makikipagtulungan na Yes, huwag mo na ikaso. Kunin mo na lang sa magandang usapin kung ano yung kaya na lang itulong. Hindi naman Kasi pag sabi- magkaso-kaso, Yes. both side may hirapan. Yun ay paliwanag. No? Okay. Mag-pray ka lang doon sa alam ko hindi naman niya yung sinasadya siguro, sa init lang ng ulo. Yun nga lang. Kaya wala nang kaso-kaso, magkaibigan na lang kayo, magtulungan, humingi ka ng tulong, sabihin mo yung totoo mong nararamdaman, ginagawa mo ito para sa anak mo. Yun nga, yun namin usapan. Tutulog na lang po sila kasi kanina sila ang buhay nila. Kaya, sabi nila,
para wala Para na. Kaya nila yan. Sabihin mo, explain mo, ako nga po, nangingi-ingi na ako. Kaya tulungan nyo. Ganun lang. Walang hindi nakukuha sa magandang usapin, ha? Opo. Laban lang, classmate. Ang classmate Salamat, nga ma'am. pala, naka-video tayo, i-upload ko to, okay lang. Okay. Okay lang. Ayan. Salamat. Ayan, baka gusto mong manghingi ng tulong sa mga makakapanood sa atin. Para sa anak mo, sige, bigyan kita ng tiyan. Ko ng konting tulong sa operasyon ng anak ko sa halagang 180,000 kung may gustong tumulong lang sa amin. Maraming salamat. Yun lang. Maraming salamat. Pasensya ka na, hindi kita nare-reply agad. Busy talaga ako, ha? Oo. Dahil inano ko talaga, sana na ano ko sila ito. Nahiling naman sana mabasa yun. Sana mapansin niya. Sabi ko, hindi ko sana mapansin niya para mabigyan naman ako ng ano. Sabi ko. Okay. Yun naman, salamat ako kung may umano sa message ko sa ano. Wala, nag-chat si Daddy Frankie ko. Kaya Sige, ano, basta laban lang. Kumusta mo ako sa tatay mo, ha? Nanay mo. mother ko yun. Ay, stepmother mo yun. Okay. Kahit Maraming na. salamat. Oh, regards mo ako sa kanila. Ingat. Ha? Maraming salamat. God bless, God bless. Laban lang, pakatatag lang tayo. So yun, mga kababayan, mga kabarangay, no? Kumusta po kayong lahat, sa lahat ng ating mga followers, sa lahat ng ating mga supporters, subscribers, mga kababayan natin OFW. Siya po si Jocelyn, classmate ko siya ng elementary. At pumunta dito bigla sa aking bahay, nag-message, dahil problema niya yung anak niya na uoperahan. At yun, sana malagpasan niya yung problema na kanyang pinagdadaanan. At shoutout ko yung mga classmate ko rin, sila Jojo Panuringan, na mga nagbigay ng tulong, napakalaking bagay. Classmate Elvira, sino pa? Si Arlene. Ikaw magpasalamat sa kanila, classmate mo yung mga... Maraming salamat. Meet Elvira, tsaka Meet Arlene, tsaka Pari Jojo. Malaking tulong na yon para mabuo namin yung halagang hinahanap namin. Kahit kunting halaga, pagsasamahin, mabubuo. Iyo. Maraming salamat. Masaya ako sa mga classmate namin, no? Hanggang ngayon, active pa rin sila, di ba? Saya ako sa mga classmate namin. Okay. Maraming salamat. Hindi sila nakakalimot kahit mayayaman na sila. Salamat po kay Jojo Panuringan also. Yan. Salamat sa inyo guys. Yan. Sana magkita-kita pa tayo. Sige na. Thank you. Yan yung iba pang ano. Oo. Kaya mo yan. Ha? Thank you. Oh, sige, ingat ka. God bless po rin sa pag-alis mo. Okay. Pupuntahan nyo, ingat mo palagi. Okay. Sige. Sabayan kayo ng Panginoon. Oh, sige. Thank you. Para ano mo yung trabaho. Naglakad ka lang? Hindi. Kasi nag-aapot kami. Oh, sige, sige. Ingat kayo ha. Daddy Frankie, nagmamahal sa'yo. Daddy Frankie, tayo na'y tumulong.